Let's open our Bible on Proverbs 29 verse 2. Praise the Lord. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Yan. Yan ang totoong status, no, ng anumang level na kalagayan sa mundong ito, na napaka-importante yung nasa authority is righteous. Katulad sa bayan natin, napaka-importante ng president. Kasi siya yung nangungulo sa ating bansa. So, idalangin natin na kung meron man tayong president at this moment na kulang kahit pa man sa righteousness na galing sa Diyos. Mahaba pa ang ilang taon pa. 28 pa matapos yung term niya. Kailangan maging righteous. Maging righteous siya. Yan ang dalangin natin. May chance pa yan eh. Praise the Lord. May chance pa ang sino man ng tao sa mundong ito. O paano yan, Pastor? Anong gawin natin yan? Unang-una, magdalangin tayo. Yan naman yung sinabi sa banal na salita ng Diyos eh. Make supplications, prayers for all kings, for all that are in authority, that we, sino yung we? Yung nagpray. We, sino yun? Yung mga children of God, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and holiness or righteousness. So, yan ang i-pray natin, na ma-lead natin sila. We can lead them. Presidente, i-lead ni mo? Yes. Praise the Lord. Yes. Bakit? Because ang maglilid sa kanila not actually tayo, hindi po. But it is the Lord. It is the righteous God. It is the Creator, the Savior. Siya yung maglilid. Gagamitin niya lang tayo. Ano palang silbi, tinawag tayo ni Jesus para gawin yung gawain niya. Di ba? We must be ready. We must be prepared to do His works. Ano bang works ng Diyos sa mundong ito? To make sinners righteous, to make unrighteous righteous, to make ungodly godly. So, magsimula tayo sa prayer. Prayer. When the righteous are in authority, the people rejoice. Siyempre, pag righteous ang leader, gagawa talaga yan ng ikakabuti ng mga tao. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Wicked eh. Naalala nyo yung isang probinsya dyan sa Maguindanao ba yan? The poorest province in the Philippines. Tapos ang nangulo doon, the richest governor in Mindanao. Malaki pagod ang bahay niya sa presidente. Marami pagod siyang property. Punta ka dyan sa Huna Subdivision, nandyan yung mga properties nila. Ang lalaki. Punta ka ng dito banda sa Lanang, yung titirahan ni Sister Delilah. Anong lugar yan? Novachera. Halos maubos na yung mga for sale dyan, nabili na nila.
Pero pagpunta ka doon sa province, nako, pinakapobre sa lahat. So kailangan natin ng righteous leader. Praise the Lord. At mismo ang Diyos mismo nanggaling sa Kanya ang matatawag nating commandment, matatawag nating objective, matatawag nating nagbigay talaga siya ng ng direksyon na kung merong mag-lead sa inyo, must be righteous leader. Basahin natin yan. 2 Samuel 23 verse 3. Praise the Lord. The God of Israel said, "The rock of Israel spake to me, he that ruleth over men must be just, ruling in the fear of God." Di ba? Galing sa kanya yung direktiba. The God of Israel. Who is the God of Israel? The God of the Philippines. The God of all humanity. He is the God. There is no such other him. The God of Israel said, "The rock of Israel spake to me, he that ruleth over men," nangungulo sa mga tao, "must be just, ruling in the fear of God." Lahat, presidente, that is the government side of our country. Ano pa? Mayor, that is the father of city, municipal mayor, governor, lahat ng mga nangungulo, pastors, nangungulo yan sila sa kongregasyon, lahat, basta nangungulo ka, basta nagli-lead ka, nag-handle ka ng tao, you must rule in the fear of God. Para sa ganon, masaya ang hinahawakan mo ng mga tao. Malipayon. Malipayon talaga sila kasi wala kang gagawing pag-aapi, wala kang gagawing pagsasamantala, wala kang gagawing gagamitin mo lang sila para sa kapakanan mo. Hindi ka naman tumitingin para sa kapakanan nila. One-sided lang. Pero kung just at may takot sa Panginoong Diyos, tumatanaw yan ng kabutihan, lalo't na sa mga maliliit hanggang sa pinakamalaki. Praise the Lord. Tingnan mo doon sa Canada. Ang malalaking tax doon ang mga mayayaman. Pag mahirap ka doon, ano lang yung trabaho mo, minimal lang, hindi ka hingian ng malaking tax. So, ibig sabihin niya, maganda yung gobyerno nila doon. Tumitingin sila ng welfare sa mga maliliit. Pag sobrang yaman mo, ang laking kunin ng tax sa'yo para ibigay doon sa mahihirap. Ayan ang magandang panggobyerno. Magandang pananaw. So, pag may leader tayo na righteous, just, sadyang darating na lang yan sa isip niya. Anong dapat gawin? Kasi may connection siya sa righteous God eh. May connection siya doon sa Creator eh. Pag sinabing Creator, God never create anything that is wickedness, unrighteousness. So, siya yung nagki-create ng ikabubuti. So, pag ikaw ay may connection sa Kanya, magki-create ka talaga ng ikabubuti ng madla, ng katauhan, ng mga people. Kaya, ganun. So, ano ang quality na makikita sa righteous leader sa lahat ng aspect ng buhay sa mundong ito? O lahat ng level, matawag natin. Lahat naman tayo leaders eh. If you're a father, you're a leader of your children. If you're a mother, you're a leader of your home. Diba? If you're a teacher, you're a leader of your students. Lahat. May mga tayo, subordinates. May mga nililid tayo under us.
pastor, you're leading the congregation. So kailangan, paano natin, anong klaseng ways ang ating pag-handle nito? At yan din ang ating i-pray from the president to the vice, lahat ng level. Alam mo, pag magsimula sa president, ano yan? Madaling kikilos lahat. They will cooperate, they will collaborate. Madali lang yan. Kaya yan ang i-pray natin. Praise the Lord. So ano ang mga pamamaraan ng righteous leader? Basahin natin. Psalms 99 verse 4. Praise the Lord. The king's strength also loveth judgment. Thou dost establish equity. Thou executest judgment and righteousness in Jacob. Yan, loveth judgment. Ano itong umiibig sa kahatulan? At nag-i-establish ng equity. At nag-i-execute ng judgment and righteousness. Ano ibig sabihin ng, pag sinabing judgment, nagmo-move siya with right decision. Hindi niya hinahayaan ang mga bagay na nakatiwangwang. Pag sinabing walang decision, you never made your job. Hindi mo ginawa yung trabaho mo. Pag sinabing loveth judgment, ginagawa mo yung trabaho mo ayon sa iyong jurisdiction. Ganun. O mayor ka, yung siyudad mo, ayusin mo. Pag merong mga nagdi-destroy dyan sa good community, hulihin mo. Ikulong mo. Ganun. Loveth judgment. Pag presidente ka, ang jurisdiction mo, buong Pilipinas. Pag may makita ka dyan ng mga opisyal na mga nagkukurap, o di, kasuhan mo, terminate mo, i-kick out mo. Kailangan mo silang disiplinahin. So, ganun. Yun talagang umiibig sa kahatulan at nag-i-establish ng equity. Ano yung equity? Fairness. Fair yung niya. Pag presidente ka, wala kang piliing syudad, wala kang piliing munisipyo, wala kang piliing barangay, wag kang magpili ng anuman na kung sinong tutulungan mo. Pareho yan, ang anak mo yan eh. Pareho yan, sakop mo yan eh. Under of your responsibility yan eh. So, kailangan mag-establish ka ng equity. Huwag kang magpili kung sinong tulungan mo. Huwag kang magpili kung sino yung ligtasin mo sa mga kasakunaan. Huwag. O yan ang gusto ng Diyos na righteous leader na i-pray natin. Praise the Lord. Thou executest judgment and righteousness. Talagang nag-i-execute. Pag sinabing nag-i-execute, nagtatrabaho. Pag sinabing nag-i-execute, ini-implement. Pag sinabing nag-i-execute, talagang pinapatupad ang mga kahatulan at ang katuwiran. Tingnan mo, pag meron tayong righteous leader, masaya ang tao. Lahat masaya. Pero hindi siguro lahat masaya. May malungkot din. Yung mga masasamang tao, sila yung malulungkot. Alam mo, ang mga masasamang tao, masaya lang yan pag kabalahibo nila yung naglilid sa bansa. Masaya sila kay kabalahibo nila eh. Kaya, ganun po. Kaya nga minsan merong nakapost dyan sa FB newsfeed na pulis. Nagsabi, hindi man daw masama mag-take ng droga. Kasi yung iba daw nang nagtatrabaho, kailangan din yan mag-take ng droga para hindi daw maantok. Ano ka? Are you promoting drugs? Are you justifying evil? Are you calling evil good? Masama yan. Tingnan mo yung balita dyan sa
Alam mo meron tayong kapatid na may kapatid na nagtatrabaho sa yung dealer ng mga gamot, basta na yan, Swellig Pharma, alam mo yung malaking kumpanya niya, Swellig Pharma. Doon siya na-employed. Meron silang kasamahan na nagtatap sa sales. Anong ginawa niya? Hindi na natutulog. Magdamag. Naglilibot. Nagbibenta. Alam mo, pag sinabing tawag yan? Yung magdi-deal ka ng mga gamot. May tawag yan trabaho nila. Midref. Midref. Pag sinabing midref, you are representing the products of any mga companies. So, lumalapit sila sa hospital, lumalapit sila sa clinic, lumalapit sila sa drugstore, lahat na. Siyang nagtap. Nung siya inimbestiga, ay hindi na antok, hindi natutulog. Yung pala, nagtitake ng drugs. Kaya nagtap siya. Yun ba yung ibig sabihin ng pulis? Na nagsabi na hindi daw masama mag-take ng drugs? Kasi gamitin daw yan sa mga nagtatrabaho na ayaw ng matulog para mag-excel sila sa trabaho nila. O paano nyo na-maintain yung kanyang pagiging top sales representative ng kanilang company? Hindi na-maintain. Dumating ang panahon. Hindi rin nagtagal. Iniwanan yung sasakyan nakabukas lahat. Kasi napraning. Napraning. Wala na. Yung utak niya na nag-shrink. Pakinabangan mo pa yan? Buang na yan? Bagsak doon sa rehab. Pabalik-balik. O kaya, kailangan tayo ng leader, na righteous leader, na magsisimula sa kanila yung magandang pananaw sa buhay. Ganon po ang kailangan po natin. So, para masaya ang tao, dahil ginawa niya yung trabaho, na control niya yung mga criminalities, na control niya lahat ng mga addicts, lahat ng mga So, ang mga tao masaya. Makalabas ka dyan sa bahay. Walang mag-rape ng mga babae. Walang maghalbot ng cellphone mo. Sakay ka ng taxi. Walang magdala sa iyo sa hold-upin ka. Magbayad ka, walang balasubas na driver na magkuha ng pera mo. Masaya ang mga tao. Pag may mga marurumi dyan na mga area na dapat pasyalan ng mga tao, linisin ng husto para ang mga tao meron silang mapuntahan, makalanghap man lang ng hangin na walang pollution sa basura. Yun yung nagtatrabaho. I'm not referring to sinuman, basta ang quality ng righteous leader nagtatrabaho sa kapakanan ng lahat. Para happy ang constituents mo, yung mga nasasakupan mo. Basahin natin yan. Proverbs 11 verse 10. Praise the Lord. When it goeth well with the righteous, the city rejoiceth, and when the wicked perish, there is shouting. Ano ibig sabihin when it goeth well with the righteous? Kung may magandang, mabuting bagay nangyari sa righteous, masaya ang lahat. Ang ibig sabihin yan, pag nanalo sa eleksyon, ang righteous, masaya ang lahat. Pag nakahawak ng posisyon ang righteous, masaya ang lahat. Pag na-appoint ang righteous, nahahawak siya ng kanyang authority, masaya ang lahat. Na-promote ba? Binigyan ng pagkakataon mag-handle ng
pangkalahatang gawain. Masaya ang lahat. Naalaala niyo si Haman, the wicked leader. Walang ibang trabaho, kundi lahat ng mga tao na daanan niya sa daan, sa mga lansangan, magkumbawa sa kanya, mag-bow down sa kanya. Napakayabang na tao. Kaya nga, initan niya yun si Mordecai dahil ayaw nag-bow down sa kanya. Hindi niya alam righteous person yun. Kasi ang totoong Diyos ang dapat niyang sinasamba, hindi tao. Ano nangyari? Di ba nabaliktad yung kaso? Imbes na bitayin ni Haman, si Mordecai, si Haman ang nabitay na pinabitay ng hari. Si Mordecai na gustong bitayin ni Haman, binigyan ng reward ng hari. O, tingnan mo. Kaya, nung si Mordecai na ang nakoronahan sa pwesto ni Haman, masaya ang mga tao. Nung si Haman pa ang naghahari, na meron siyang something na binigyan siya ng authority ng hari, malungkot ang mga tao sa kanyang pandadahas. Malungkot ang mga tao sa kanyang pagsasamantala. Lahat na. Pero nung si Mordecai na ang nabigyan ng pagkakataon na papalitan na si Haman kasi nabitay na nga si Haman. Anong feeling ng mga tao? Basahin natin. Esther 8:15. Praise the Lord. And Mordecai went out from the presence of the king in royal apparel of blue and white, and with a great crown of gold, and with a garment of fine linen and purple. And the city of Shushan rejoiced and was glad. O, di ba ang saya-saya nila? And Mordecai went out from the presence of the king in royal apparel of blue and white, and with a great crown of gold, and with a garment of fine linen and purple. Anong reaksyon ng mga tao? And the city of Shushan rejoiced and was glad, because this man is a righteous man. This man who spared the life of the king. Siya yung nag-spare sa life ng hari. Never rewarded. Doon na lang siya na-reward nung binasa ng scribe ang Book of Chronicles. Doon lang niya nalaman ng hari na may tao palang mabuting puso, may tao palang nagpakita sa kanya ng kagandahang loob, at ang buhay niya ang na-preserve, hindi nabigyan ng reward. So, ganun. Ang saya-saya ng palasyo o city of Shushan. Alam mo kasi, pag ang leader ay righteous, yung mga people, kampante. Bakit kampante? Kasi alam nila, anong pangailangan nila, inaatupag. Bakit kampante? Di ba sa Davao lang ang merong, sa buong Pilipinas, merong 911? Sa buong Pilipinas, pangatlo pa lang tayo. Praise the Lord. Hindi nyo ba alam yan? 911, call 911, automatic nandyan na kaagad. Libre. Walang bayad. Pangatlo pa lang tayo sa buong mundo, isa lang tayo sa buong Pilipinas. So, ibig sabihin yan, talagang, kaya ganun ka-importante. Lahat tayo na may katungkulan, let us handle it in righteous way. Para masaya naman yung hinahandle natin. Praise the Lord. Basahin natin. Ano ang impact? Sige. Isaiah 32:1 and 2. Praise the Lord. Behold, the king shall reign in righteousness, and princes shall rule in judgment. And the man shall be as an hiding place from the wind, and a covert from the tempest, as rivers of water in a dry place, as the shadow of a great rock in a weary land.
Yan, behold, a king shall reign in righteousness and princes shall rule in judgment. Pag yan ang maghahawak ng kaharian na hari, pag yan ang maghahawak ng hustisya, itong mga princess na ito. A man shall be as a hiding place from the wind. Imagine that. Pag may bagyo, kampante sila kasi may masandalan sila eh. And covert from the tempest. May magproprotect sa kanila as rivers of water in a dry place. Sa mga kawalan na mga dako, siya yung nagpo-provide. As the shadow of a great rock in a weary land. Alam niyo yung shadow of a great rock? Malamig yan. Lalo't na sa weary land, yung lugar na napakainit. Yun ang maramdaman ng people if the one that is ruling righteous. Praise the Lord. Saan natin makikita yan? Wala nang iba. Kay Lord Jesus. He is the one. He is the model. Basahin natin. Isaiah 9:6 hanggang 7. Praise the Lord. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice, from henceforth even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Yan. Iba lang itong paghahari ni Lord Jesus Christ. This is eternal reign, eternal kingdom which never pass away. Pero siya yung modelo. Siya yung ating pinaka-modelo. Yung characteristic ng kanyang pag-rule. Yun ang gayahin natin. Unang-una, He is the Prince of Peace. Ayaw niya ng gulo. Ayaw niya ng samok. Kaya para walay samok, lahat ng mga samukan, diyan kayo sa impyerno. Hindi na kayo makalabas dyan. O di walang samok. Praise the Lord. Yung lahat ng mga righteous, okay, dito kayo, kasama ko kayo. Where I am, there you may be also. Wala nang masamukan. Shut up na doon sa impyerno. He's the Prince of Peace. He's very concerned for the welfare of the people. Gusto niya ng peace. At tinawag siyang wonderful. Bakit? Wonderful. Lahat ng idea nandyan galing sa Kanya. Lahat ng creation nandyan sa Kanya. Wonderful. Counselor. Siya yung magbibigay ng advices, na magandang advice sa lahat para hindi ka mapahamak. The mighty God. Maasahan natin siya. The everlasting Father. Hindi siya mag-change as a Father, as a Creator, as the originator of all. Siya yung ating Heavenly Father. The increase of His government. Tingnan mo, nag-i-increase yung government. Pag sinabi nag-i-increase ang government, nag-e-expand ang area ng iyong hinahawakan. Di ba? Nagpasok ka sa trabaho, janitor ka. Saan lang yung area of responsibility mo? Diyan lang sa tawag nilang floor manager. Nag-aral ka habang janitor ka. Nakapasa ka sa kurso mo. Ang kinuha ng kurso mo is, lagay natin pulsay. Nagtapos mo ng pulsay, nag-law ka. Doon ka nagtrabaho sa law firm. Maya-maya, nakapasa ka sa bar. Inabsorb ka ng company, ginawa kang, associate. Andoon ka na nakaupo sa table mo, may table. Abogado ka na eh.
Dahil sa kabutihan ng iyong pag-handle, maraming tao nakakilala sa iyo na marami kang natulungan. Nagkaroon ngayon ng election. Ikaw ngayon ang tinutuboy nila. Lumaki. Yung ano mo. Lumawak yung government mo. Di ba? The increase of His government. So ang Diyos, ganun din. Sabi ng mga scientists, in a speed of light, you can travel the circumference of the earth faster than with a twinkle of an eye. Bilis pa kaysa ganun. But if you travel the universe as much as gusto mong ma-reach ang end, kahit mag-travel ka ba with the speed of light, it will take you billion of years to reach the end. But you cannot reach the end because the universe is expanding faster than the speed of light. Kaya ang government niya expanding. Praise the Lord. Increasing. And of the increase of His government and peace that there will be no end. Walang katapusang kapayapaan. Nobody can invade. Nobody can intrude. Nobody can destroy His throne, His kingdom. Peace will be retained forever. Kaya ganun. Pasalamat siya yung model natin. Amen? Praise the Lord. Oo. Pero tinan mo si Haman. Gahaman sa power. Si Haman, gahaman sa puri ng tao. Si Haman, gahaman kahit paman sa parangal ng tao. Napakasama ni Haman. Tingnan mo anong feeling ng mga tao pag si Haman maglabas na dyan sa lansangan. Basahin natin. Psalms 3:15. Esther 3:15. Praise the Lord. The post went out, being hastened by the king's commandment, and the decree was given in Shushan the palace. And the king and Haman sat down to drink, but the city of Shushan was perplexed. Perplexed. Kasi gusto niyang ipapatay ang lahat ng mga Hudiyo. Sino ang kalaban niya? Isang tao lang. Si Mordecai lang. Dinamay niya lahat ang angkan ni Mordecai. Hindi niya alam, pamangkin ng kanyang kaaway, yung reyna. Yun ang pagkakamali niya. Tingnan mo. See? Anong maramdaman ng mga people? Perplex. Walang comfort. Walang peace. Ang alam mo kasi bakit we need to pray for the president? Whosoever, sino man. We need to pray the president. That is the important figure of our country. Kasi siya yung magli-lead sa atin eh. Kasi pag ang decision ng leader maging mali, malaking yan, impact yan. Kaya kailangan ang leader marunong talagang mag-lead. O sige, sakay ka ng bus, ang nag-drive hindi marunong mag-drive. Di ba aksidente? Pero pag ang nag-drive, he knows, alam niya how to drive and bring the passengers safely in their destination. Okay kaayo, no? Wala kang katakutan. Pag drive pa lang, makita mo na yung daan ng kanyang sistema ng driving. Kung mag-brake, mauntog ka talaga doon sa front ng upuan ng mga nasa harapan mo. Kung magpaharurot, gaganong ka rin. Maumpog ka rin doon sa likod ng sandalan mo. Kung magliko, biglang magliko, halos mag-angat na yung... Di ba? Hindi marunong mag-drive. So, ang pinakamasaklap na magkakamali pag ang leader. Tingnan mo si Lucifer. Lucifer is the archangel. Archangel, that is something has a subordinates. Archangel ka eh.
You are not an ordinary angel. You are above your fellow angels. May hinahandle ka ng mga nasa baba mo. Parang si Michael the Archangel. Ganon. Meron silang mga nakakababa sa kanila. Pag nagkamali, ang laki. Tingnan mo, nagkamali si Lucifer na mag-lead sa kanyang mga kasamahan. Sumama sa kanya. Di bagsak sila lahat doon sa damnation kung tawagin. Kaya, importante yung leader natin, i-pray natin na hindi magkakamali. Praise the Lord. Basahin natin Ecclesiastes 10 verse 5. Praise the Lord. There is an evil which I have seen under the sun, as an error which proceedeth from the ruler. Yan pinakamasama na pwedeng mangyari sa ilalim ng araw. Pag ang mali nagmula sa leader. Daming mapahamak. Alam nyo ba, may mga German national akong na-met dito sa Davao. Tapos, hindi ko alam, kasi nung bata pa kami, maliliit pa kami, kasikatan pa ni Adolf Hitler noon. Nag-a-action kami ng niya eh. Aktum! O kaya, yung Nazi. Hindi ko alam. German people hates Hitler. Kasi mali yung decision ni Hitler eh. Pinatay niya lahat ng mga Hudyo for hatred. So ang mga generation na nakaalam sa history, they hated their leader na noong leader nila kasi nagkaroon sila ng nakilala sa buong mundo na-killer siya ng mga Jewish people eh. Kaya ayaw nila yung aktum na ganon, mag-ano ka. Do not, sabi dyan sa akin. Why? We hate Hitler, the leader of our country, who brought our country to shame. Now, mahirap. Pag sa leader mag-proceed yung error, ay nako, delikado. Kaya sa buhay natin, dapat gabayan tayo lagi ng highest King of all. Praise the Lord. Naalaala niyo yung wrong decision ng hari dito sa New Testament? Narinig niya lang na may mga taong lumapit sa kanya. Where is he king? Born king of the Jews. Nung narinig niya, nagkaroon agad siya ng ni ulbo agad ang kaspa niya. Tapos nagkaroon agad siya ng intention na masama. Kunwari, sinabi niya doon sa 3 wise men, when you found him, tell me. I will go and worship him also. Hindi man bumalik kasi gi-guide man sila ng Diyos. Huwag na kayong bumalik. Merong evil plan ang hari against the baby. They went back in another way. Di ba nagalit yung hari? After na-discover niya he was mocked by these 3 wise men. Nag-amok siya. Okay. I-trace up ninyo ang history sa mga prophecies. Doon na-locate man Bethlehem. Di ba pinatay niya talaga. All infants, parang 2 years old downward. Kasi inestimate niya yung panahon na yun. Patay. Grabe. Kaya nga, there was crying in that place. Dahil ang lahat ng mga bata pinatay. Mali na decision galing sa nangulo. Malaking damage yan. Kaya sa buhay natin, let's pray for our leaders. Praise the Lord. Mag-pray tayo. Alam nyo anong ibig sabihin mag-pray? Handa ba kayo nito? Tayo mag-lead sa kanila. Tayo ang mag-show ng way ng Panginoon sa kanila. Kaya i-pray natin talaga ito. Walang mahirap sa Panginoon.
ano palang trabaho, ano palang pinapatrabaho ng Diyos sa atin? Di ba to spread, to let the light of God shine upon the King? Not the King of Kings, but the King, di ba? Sinabi na yan, pray for all kings and all that are in authority because God would save all men. O, yan. Kaya mag-pray tayo na yung ating mga leaders maging righteous leaders. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.